Ipinagpalit sa malanding kabit at kinutya ng sariling biyenan sa loob mismo ng aking pamamahay. Ang 10 taon ng pagsasakripisyo ay tinapakan at ginawang walang halaga. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng kanilang inapi ay isang prinsesang nagkubli. Isang tawag lang sa aking ama, gumuho ang kanilang mundo. Hindi ako isinilang para maging abo. Ako ang apoy na tutupok sa kanila. Paano wawasakin ng isang inang prinsesa ang mundo ng mga taksil? Pakinggan ang simula ng lahat. Hayaan mo na si Amihan. Ang importante, mas masaya ako kay Clarissa. Simple lang naman ang kaligayahan yon. Isang plato ng paborito niyang adobo, okay na yon. Ang bawat salita ay tila maliliit na piraso ng yelo na tumusok sa aking pandinig. Mas malamig pa kaysa sa ulan na kanina pa pumapatak sa aking balat. Habang naglalakad ako mula sa sakayan, nakatayo ako sa bungad ng aming pinto. Hindi pa tuluyang nakakapasok, ngunit sapat na para ipinagpalit sa malanding kabit at kinutya ng sariling biyenan sa loob mismo ng aking pamamahay. Ang 10 taon ng pagsasakripisyo ay tinapakan at ginawang walang halaga. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng kanilang inapi ay isang prinsesang nagkubli. Isang tawag lang sa aking ama, gumuho ang kanilang mundo. Hindi ako isinilang para maging abo. Ako ang apoy na tutupok sa kanila. Paano wawasakin ng isang inang prinsesa ang mundo ng mga taksil? Pakinggan ang simula ng lahat. Hayaan mo na si Amihan. Ang importante, mas masaya ako kay Clarissa. Simple lang naman ang kaligayahan yon. Isang plato ng paborito niyang adobo, okay na yon. Ang bawat salita ay tila maliliit na piraso ng yelo na tumusok sa aking pandinig. Mas malamig pa kaysa sa ulan na kanina pa pumapatak sa aking balat. Habang naglalakad ako mula sa sakayan, nakatayo ako sa bungad ng aming pinto. Hindi pa tuluyang nakakapasok, ngunit sapat na para marinig ang pagtataksil na nagaganap sa loob ng aming sala. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang kahon ng cake, ang paboritong tsokolate ni Mateo na may nakasulat na, "Maligayang ika-10 anibersaryo, mahal." Ang bigat ng kahon ay biglang naging parang bigat ng buong mundo. Dahan-dahan, halos walang lakas. Itinulak ko ang pinto at doon tumambad sa akin ang isang larawan na habambuhay na masusunog sa aking alaala. Ang pangalawang sampal, ang sampal ng tanawin. Si Mateo, ang aking asawa sa loob ng 10 taon, ay nakahilig sa sopa. Ang kanyang ulo ay komportableng nakapatong sa mga hita ni Clarissa, ang kanyang sekretarya. Ang mga daliri ni Clarissa ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Sa kanilang tabi, sa isang isahang upuan, ay ang aking biyenan na si Doña Melba. May hawak siyang maliit na kutsilyo at isang mansanas. Masayang nagbabalat nito na parabang ibibigay sa dalawang naglalambingan. Walang bahid ng pagkagulat o hiya sa kanilang mga muka nang makita nila ako. Tanging isang malamig na pagtingin na parabang ako ang estrangero na nanggugulo sa kanilang pribadong sandali. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa aking mga baga. Ang kahon ng cake ay dumulas mula sa aking nanginginig na mga daliri. Hindi ito lumika ng malakas na ingay ng bumagsak. Isang malambot na tunog lamang sa makapal na alpombra. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagay na gumuho na may nakabibinging dagundong. Walang sinuman sa kanila ang kumilos para tulungan ako. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa bahagyang nayuping kahon sa sahig na may bakas ng pagkainis. Hindi ako nagsalita. Hindi ako sumigaw. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa aking pagkatao. Nilagpasan ko sila. Ang bawat hakbang ay parang pag-apak sa bubog. Umakyat ako sa aming silid. Ang silid kung saan ko siya inalagaan noong siya ay may sakit. Ang silid kung saan namin binuo ang mga pangarap
para sa aming anak. Pagbaba ko ng hagdan, naroon pa rin sila, hindi gumagalaw. Huminto ako sa harap ng mesa. Tahimik na hinarap ang sandaling yun. Dahan-dahan kong hinubad ang manipis na gintong singsing sa aking daliri. Ang singsing na isinangla ko pa noon para lang maipambili siya ng gamot. Maingat kong inilagay ito sa ibabaw ng mesa, katabi mismo ng balat ng mansanas na hindi pa natatapos talupan ng aking biyenan. Iyon ang huling sulyap. Tinalikuran ko sila nang hindi lumingon. Binuksan ko ang pinto at humakbang palabas sa malamig at basang gabi. Isang marahan, ngunit pinal na paghila sa pinto ang nagsara sa 10 taon ng aking buhay. At sa paglapat nito, ang tanging tunog na pumuno sa aking mundo ay ang walang humpay na pag-agos ng ulan sa kalsada. Isang tunog na tila kasabay ng tahimik na pag-agos ng aking mga luha. Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Bawat patak ay tila isang maliit na batong bumabagsak sa bubong ng taxi na aming sinasakyan. Sa bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay nagiging mahahabang guhit ng kulay, malabo at magulo. Katulad ng mga iniisip ko. Si Lito ay mahimbing na natutulog sa aking mga braso. Ang kanyang hininga ay mainit at payapa sa aking leeg. Walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa mundo ng kanyang ina. Ilang liko at pagpasok sa masisikip na eskinita, huminto kami sa tapat ng isang lumang gusali na gawa sa kahoy at semento. Dito, sa isang mundong napakalayo sa aming subdivision, ay ang kanlungan na aking naisip. Binuhat ko si Lito at maingat na bumaba, bit-bit ang nag-iisang bag na aming dala. Itinaas ko ang aking kamao at kumatok ng 3 beses sa manipis na pinto. Ilang sandali pa, bumukas ito at bumungad sa akin ang isang mukhang puno ng pag-aalala. Si Yaya Saling, ang babaeng nag-alaga sa akin mula pagkabata. Diyos ko, amihan! Anong nangyari sa iyo, anak? At si Lito, basang-basa kayo. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pagmamahal. Walang maraming tanong, hinala niya kami papasok sa kanyang maliit na espasyo sa init na dala ng isang lumang bumbilya. Ang unang gabi ay isang pagsubok. Inilatag ni Yaya Saling ang kanyang nag-iisang kutson sa sahig para sa amin ni Lito. Habang nakahiga, nakatitig ako sa kisame na may mga mansa ng tubig. Mayroong ritmikong pagpatak ng tubig sa isang timba na nakalagay sa sulok. Isang tunog na pumupuno sa katahimikan ng gabi. Ang bawat patak ng malakas na ulan sa yero ay parang maliliit na paalala ng lamig at ng aking pag-iisa. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pilit na hinahanap ang antok. Ngunit ang imahe ni na Mateo at Clarissa ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Kinaumagahan, nagising ako sa amoy ng kapeng barako. Ang almusal namin ay simpleng pandesal na isinawsaw sa kape. Hinati ko ang isang piraso ng tinapay. Ang mas malaking bahagi ay ibinigay ko kay Lito. Busog pa si Mama. Pagsisinungaling ko nang makita kong tila nag-aalala ang kanyang mga mata. Habang kumakain kami, napatingin ako sa mga kamay ni Yaya Saling. Mga kamay na kulubot at magaspang dahil sa dekada ng pagsisilbi. Mga kamay na walang pag-iimbot na nag-aalaga sa amin na yun. Isang matinding hiya ang gumapang sa aking dibdib. Ako na may kakayahang magkaroon ng lahat ay naging pabigat sa isang matandang dapat sana ay nagpapahinga na. Lumipas ang ilang araw sa ganong paraan. Mga araw ng katahimikan at mabibigat na paghinga. Hanggang isang hapon, habang tinutulungan ko si Lito sa kanyang pagguhit, bigla siyang nagtanong sa kanyang matamis at inosenteng boses. Mama, bakit po tayo nakatira sa bahay ni Yaya? Miss ko na po ang mga laruan ko. Ang kanyang mga salita, simple
at walang mali siya, ay tumagos sa aking puso na parang isang punyal. Ito ang katotohanan na pilit kong tinatakasan. Dahil sa akin, ang aking anak ay nawalan ng tahanan. Nagpaalam ako na magbabanyo. Sa loob ng maliit at masikip na palikuran, sumandal ako sa malamig na pader at tumingin sa aking refleksyon sa isang basag na salamin. Isang babaeng may magulong buhok, maputlang labi at mga matang walang buhay. Isinubsob ko ang aking mukha sa isang maliit na tuwalya at doon humagulhol ng walang tunog. Ang bawat hikbi ay isang alon ng pagsisisi at sakit. Nang mahimasmasan ako, kinuha ko ang aking luma at mumurahing cellphone mula sa aking bulsa. Binuksan ko ang aking mga kontak at ang aking nangihinig na daliri ay huminto sa isang pangalan na matagal ko nang hindi tinatawagan. Papa. Nakatitig ako roon. Ang pagtawag sa kanya ay pag-amin ng aking kabiguan. Ito ay pagsira sa pangako ko sa sarili na mabubuhay akong simple at hindi aasa sa yaman ng aking pamilya. Ngunit habang nakatitig ako sa pangalang iyon, ang boses ni Lito ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi na ito tungkol sa aking danggal. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng aking anak. Puno ng pag-aalinlangan, bumalik sa aking isipan ang imahe ng aking sarili. 10 taon na ang nakalipas. Hindi ko kailangan ng pangalan o ng pera ninyo, Papa. Ang pagmamahal ni Mateo ang yaman ko, sabi ko nun. Ang mga salitang yon ay bumalik sa akin na yon na parang lason. Ang pagmamahal na aking ipinaglaban ay siya ring dumurog sa akin. Ang yaman na aking tinanggihan ay ang tanging lubid na maaring humila sa amin ni Lito mula sa kumunoy na ito. Huminga ako ng malalim at sa wakas, pinindot ko ang pangalan. Ilang sandali ng nakabibinging katahimikan habang nandurugtong ang linya at pagkatapos, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na malalim, makapangyarihan, ngunit may bakas ng pag-aalala. Anak? Sa isang salitang iyon, ang lahat ng pader na aking itinayo sa paligid ng aking puso ay gumuho. Ang tanging naibulong ko sa pagitan ng mga hikbi ay, Papa, tulungan mo kami. Walang mga tanong. Tanging isang tanong na nagbago sa lahat. Ano ang gusto mong gawin ko, amihan? Ang tanong na yon ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa aking nag-aapoy na damdamin. Ang aking mga luha ay tumigil. Ang aking likod ay dahan-dahang tumuwid. Sa isang iglap, ang amihan na martir ay nawala at ang humalili ay ang amihan na anak ni Don Roman Santiago. Bawiin niyo po ang lahat, sabi ko. Lahat ng kinuha niya sa akin at sa apo ninyo. Isang oras lamang ang lumipas, isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng eskinita. Lumabas ang isang lalaking nakauniporme at magalang na binuksan ang pinto para sa amin. Bago kami umalis, niyakap ko si Yaya Saling. Babalikan kita, Yaya, pangako. Habang marahang umaandar palayo ang sasakyan, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang maliit na apartment ni Yaya Saling ay unti-unting lumiliit. Yon ang huling pagkakataon na lilinggunin ko ang aking kahinaan. Sa loob ng sasakyan, tumunog ang aking cellphone. Isang text mula sa isang numerong hindi ko kilala. Lahat ay nakahanda na. Magsisimula ito bukas ng 9:00 ng umaga. Kinabukasan, gumising si Mateo na tila isang hari sa kanyang palasyo. Ang amoy ng nilulutong pagkain ay ang mamahaling bacon at waffles na niluto ni Clarissa. Nakaupo si Doña Melba sa mesa, may ngiti sa kanyang mga labi. Mas masarap ang kape ngayon, anak, sabi ni Melba. Finally, some peace, sagot ni Mateo habang hinahaplos ang kamay ni Clarissa.
Ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa kabahayan, isang tunog na hindi nila alam ay ang kanilang huling sandali ng tagumpay. Eksaktong 8:30 ng umaga, isang tawag ang natanggap ni Mateo mula sa kanyang opisina. Isang emergency board meeting daw. Akala ni Mateo ay ito na ang kanyang pinakahihintay na promosyon. Pagdating niya sa conference room, ang sumalubong sa kanya ay hindi mga neti, kundi isang pader ng mga seryosong muka. Sa gitna ng mahabang mesa ay nakaupo si Attorney De La Cruz. Mr. Mateo, ako si Attorney De La Cruz. Kinakatawan ko ang majority shareholder ng kumpanyang ito. Nagsimula ang pagpupulong, ngunit hindi ito tungkol sa promosyon. Inilatag ng abogado ang mga dokumento ng hindi otorisadong paglilipat ng pondo mula sa kumpanya papunta sa isang personal na account. Gawa-gawa lang yan ni Amihan, sigaw ni Mateo. Ngunit hindi natinag ang abogado. Your services are terminated effective immediately. Walang nagawa si Mateo, kundi tumitig habang kinukuha ang kanyang ID at mga susi. Dali-dali siyang umuwi, puno ng galit. Ngunit pagdating niya sa gate, ang gumungad sa kanya ay hindi si Clarissa, kundi mga lalaking nagbubuhat ng kanilang mga gamit palabas ng bahay. Ang TV, ang sopa, ang ref. Si Clarissa at Doña Melba ay nakatayo sa labas, sumisigaw. Isang lalaking naka-Amerikana ang gumarap sa kanya. Mr. Mateo, ako si Attorney Recto. Narito kami sa ngalan ng nag-iisang may-ari ng property na ito, si Binibining Amihan Santiago. Doon niya nalaman ang katotohanan. Ang bahay, ang kotse, at lahat ng ari-arian ay nakapangalan kay Amihan bago pa sila ikasal. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang trabaho, ang pera, ang bahay. Sila ay naiwan sa gilid ng kalsada habang ang gate ng kanilang dating palasyo ay isinasara sa kanilang harapan. Bumukas ang malaking gate, hindi dahil sa utos ni Mateo, kundi dahil sa aking pahintulot. Bumaba ako ng sasakyan karga silito. Sinalubong kami ni Attorney. Recto, hawak ang bungkos ng mga susi. Napalitan ng lahat ng kandado, Binibining Santiago. Tinanggap ko ang mga susi. Ito ang pakiramdam ng pagbawi. Pumasok kami sa loob. Ang amoy ng pabango ni Clarissa ay pinalitan na ng amoy ng lemon at panlinis. Napadako ang tingin ko sa sala. Naroon pa rin ang kulay abong sopa kung saan ko sila nahuli. Biglang umilaw ang cellphone ng abogado. Mateo is calling. Gusto niyo po bang kausapin? Tanong niya. Sinunod ko ang loudspeaker. Amihan, anong karapatan ninyong gawin ito? Bahay ko yan! Garalgal na boses ni Mateo. Lumapit ako sa telepono, ngunit hindi ito hinawakan. Wala kang asawa rito, Mateo. Ang kausap mo ay ang may-ari ng bahay na tinirhan mo ng libre sa loob ng 10 taon. Biglang nagbago ang tono niya. Naging malambing. Amihan, nagkamali lang ako. Isipin mo naman si Lito. Pamilya tayo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa akin. Inisip ko si Lito noong gabing pinalayas niyo ako habang umuulan. Ngayon, ikaw naman ang mag-isip. Pinutol ko ang tawag at itinuro ang sopa. Itapon niyo yan. Sunugin ninyo kung kailangan. Ayaw kong makita ang kahit anong bagay na hinawakan nila. Lumipas ang mga buwan. Sa tulong ni Papa, itinayo ko ang lutong Inang Reyna, isang kainan na hango sa aking paboritong hilig, ang pagluluto. Ginamit ko ang sarili kong pawis at hindi ang pangalan ni Papa para rito. Kasama ko si Yaya Saling bilang aking kanang kamay. Dumating ang araw ng pagbubukas at naging matagumpay ito. Ang bawat sentimong kinikita ko ay bunga ng aking dedikasyon. Ngunit isang araw, habang abala ako sa counter, pumasok ang isang lalaking gusgusin at amoy alak. Si Mateo. Amihan, miss na kita. Pwede ba tayong mag-usap? Nanatili akong matatag.
Wala kang asawa rito. Ang asawa mo ay ang babaeng pinili mong iuwi sa bahay ko. Nasaan na siya? Iniwan ka na ba nung maubos ang pera mo? Nagwala si Mateo. Sumisigaw na hati daw siya sa kinikita ko. Ngunit pinalaya siya ng aking mga gwardiya sa harap ng maraming tao. Hindi nagtagal, sumugod din si Doña Melba at Clarissa sa restaurant, gumagawa ng iskandalo. Magnanakaw! Ibalik mo ang pera ng anak ko! Sigaw ni Melba. Ngunit ang mga mamimili mismo ang nagtanggol sa akin. Napahiya silang lumabas, tila mga dagang tumatakbo palayo. Ngunit bago umalis, nagbanta si Melba. Magkikita tayo sa korte. May karapatan ang ama ni Lito. At nangyari nga ang labanan sa korte. Nagsampa ng kaso si Mateo para sa full custody ni Lito. Sinasabi nilang unfit mother ako dahil abala ako sa negosyo. Sa loob ng korte, nagkunwari si Mateo na ulirang ama, umiiyak pa sa harap ng hukom. Ngunit may alas ako. Inilahad ni Attorney Recto ang isang video ng CCTV sa casino kung saan nakikipag-away si Mateo sa isang loan shark at isang audio recording kung saan inaamin ni Mateo na gusto niya lang ng 50 milyong piso kapalit ng pagpirma sa custody papers. Hindi ko siya ibinebenta, sinisingil ko lang ang bayad sa pag-alis ko. Ang boses ni Mateo sa recording ay umalingaw sa korte. Napahiya ang kampo ni Mateo. Ibinagsak ng hukom ang maso. Ang petisyon para sa kustoda ay ibinabasura. Iginagawad ang absolute custody kay Amihan Santiago. Nagpatao din ng permanent protection order laban kay Mateo. 5 taon ang lumipas. Ang Lutong Inang Reyna ay isa na ngayong malaking prangkisa sa buong Pilipinas. Si Mateo ay nakakulong dahil sa mga kasong estafa at extortion. Si Doña Melba ay pumanaw na sa probinsya dahil sa sakit. At si Clarissa ay naglaho na parang bula. Isang hapon, habang pinapanood ko ang paglubog ng araw kasama si Lito, tinanong niya ako, "Mama, happy ka po?" Hinalikan ko ang kanyang noo. "Sobra, anak. Sobra pa sa happy." Ang bagyo ay matagal nang lumipas. At sa wakas, ang aming bukas ay puno na ng liwanag.